Pinalayas ng manugang nagahaman, itinapon sa lansangan na parang basura, ang inang isinangla ang buong buhay para sa kumpanya. Habang nagpapakasasa sa karangyaan ang ahas na si Maristela, namumulot ng panis na pagkain si Aling Simeona sa ilalim ng tulay. "Huwag siyang babalik, sisirain niya ang EPO ko," banta ng anak. Ngunit nang mabulgar ang maitim na lihim, luluhod sa putikan ang bilyonaryong CEO. May puwang pa ba ang kapatawaran? Nakakaawa na talaga si Mama, Leandro. Pakinggan mo nga ang ubo niya. Parang binibiyak ang dibdib niya dahil sa polusyon dito sa Manila. Mas makakabuti siguro kung pauwiin na natin siya sa Guimaras. Sa kabilang banda ng makapal na pinto ng marangyang mansyon, nakatayo si Aling Simeona. Hawak ng kanyang magagaspang at nanginginig na mga kamay ang isang maliit na bilaw ng suman na madaling araw pa niyang ipinagbalot ng dahon ng saging. Tila may malamig na bakal na sumakal sa lalamunan ng matanda. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang mga salitang narinig niya ay hindi nagmula sa pagmamalasakit, kundi sa isang matalim na pagtataboy na nakabalot sa matamis na boses. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng silid. Sumandal si Maristela sa dibdib ni Leandro. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa kwelyo ng mamahaling barong ng lalaki. "Darating ang mga investors mamaya para sa birthday party mo, babe." Hindi sa kinakahiya ko si Mama. Pero alam mo naman ang mga mata pobreteng iyon. Ayaw ko lang na ma-stress siya kapag pinagtinginan ang mga lumang damit niya at inusisa ang pinanggalingan niya. Malapit na ang IPO ng kumpanya natin. Ako na ang bibili ng tiket niya pauwi mamayang gabi para makapagpahinga na siya. Isang mahabang buntong hininga ang binitiwan ni Leandro. Sa halip na ipagtanggol ang inang, nagpalaki sa kanya mula sa pagtitinda ng kakanin, mas pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan. Ang bigat ng kanyang korona bilang isang tanyag na CEO ay unti-unting dumudurog sa kanyang konsensya. "Sige na nga, Maristela. Ikaw na ang bahala. Sobrang pagod na ako sa kumpanya. Ayoko nang dagdagan ang iniisip ko. Baka nga mas tahimik sa probinsya para sa kanya." Sa labas ng pinto, isang mapait na luha ang tumakas mula sa mga mata ni Aling Simeona. Ang kanyang sariling anak, ang sanggol na ipinagheling niya sa gitna ng bagyo, ay tahimik na sumang-ayon na itago siya sa paningin ng mundo. Humigpit ang hawak niya sa bilaw. Nais lamang sana niyang ibigay ang paboritong merienda ni Leandro bago dumagsa ang mga mayayamang bisita. Marahan siyang umatras, ang bawat hakbang ay tila may pabigat na sumusugat sa kanyang pagkatao hanggang sa makarating siya sa madilim na sulok ng kusina. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kalbaryo ng matanda. Pumasok si Tia Cora, ang matapobreng mayordoma ni Maristela na nakasuot ng plansadong uniforme. Umikot ang mga mata nito nang makita ang dala ni Aling Simeona. "Ano ba naman itong amoy na ito? Amoy palengke, baka mangamoy ang buong bahay bago dumating ang mga bisita ni Ma'am Maristela." Bago pa man makapagsalita si Aling Simeona upang ipaliwanag na ginawa niya iyon para sa kaarawan ng anak, hinablot ni Tia Cora ang bilaw mula sa mesa at walang alinlangang inihagis sa basurahan. Natapon ang mga suma na pinaghirapang igayak ng matanda. Walang nagawa si Aling Simeona kundi yumuko at kagatin ang kanyang labi upang pigilan ang paghikbi. Nang makaalis ang mayordoma upang asikasuhin ang mga dumarating na panauhin, tahimik na lumuhod si Aling Simeona sa malamig na sahig. Inabot niya ang isang balot ng suma na nahulog sa gilid ng basurahan. Pinunasan niya ang dumi gamit ang laylayan ng kanyang kupasing duster at marahang inayos ang pulang laso na maingat niyang itinali kanina. Kinandong niya ang nasirang regalo at doon ibinuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagsapit ng gabi, umalingaw-ngaw ang tawanan at halakakan mula sa bulwagan. Puno ng musika, mamahaling alak at mga papuri ang paligid ni Leandro. Samantala, sa labas ng mansyon, tahimik na naglalakad si Aling Simeona, bit-bit ang isang lumang sako bag na naglalaman ng kanyang iilang damit. Mula sa balkonahe, tinitigan ni Maristela ang pag-alis ng matanda.
May nakapaskil na malamig at mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang may kausap sa kanyang telepono. Siguruhin mo hindi makakasakay ng barko ang matandang yan. Dalhin mo siya sa lugar kung saan hindi niya na mahahanap ang daan pabalik. Naiintindihan mo? Sa ibaba, bago sumakay sa madilim na sasakyan, lumingon si Aling Simeona sa bintana ng bulwagan kung saan nakatayo si Leandro. Kumaway ang matanda at matipid na ngumiti kahit alam niyang hindi siya nakikita ng anak. Inakala niyang uuwi siya sa kapayapaan ng kanilang probinsya. Ngunit habang lumalayo ang sasakyan at nilalamon ng dilim ng syudad, isang mapait na tanong ang patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Paano naging kasalanan ang maging isang ina na walang maipagmalaki kundi ang tagumpay ng kanyang anak? Patuloy ang pag-usad ng makintab na sasakyan sa gitna ng gabi. Subalit tila, pabilis ng pabilis ang pagkabog ng dibdib ni Aling Simeona. Nakadungaw siya sa bintana, pilit na inaaninag ang pamilya na daan patungo sa daungan ng mga barko papuntang Guimaras. Ngunit sa halip na malalaking ilaw ng pier at amoy ng dagat, unti-unting lumambong ang kadiliman sa kanilang paligid. Pumasok ang sasakyan sa isang makipot, lubak-lubak, at maputik na eskinita na napapaligiran ng mga barong-barong. Isang masangsang na amoy ng estero at nabubulok na basura ang sumingaw sa hangin nang bahagyang ibaba ng super ang bintana. Lumingon ang matanda kay Tia Cora na tahimik na nakaupo sa unahan. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Tia Cora, parang hindi naman po ito ang daan papuntang daungan. Wala po tayong makikitang barko rito. Sa halip na sumagot ng maayos, walang awang pinatay ng mayordoma ang makina ng sasakyan. Lumingon ito kay Aling Simeona na may malamig at mapanuyang tingin. Siya mabilis na inabot at sa pilitang hinablot ang lumang sako bag na yakap-yakap ng matanda. Nagulat si Aling Simeona at pilit na binabawi ang kanyang kagamitan. Naroon ang kanyang mga manipis na damit at ang iilang banig ng gamot para sa kanyang ubo at tumataas na asukal sa dugo. Ngunit mas malakas ang mayordoma. Walang habas nitong hinalungkat ang bag at kinuha ang lumang cellphone na binili pa ni Leandro para sa kanya noong nakaraang taon. Ano bang ginagawa ninyo? Ibalik niyo po yan sa akin. Paano ako makakatawag sa anak ko kung nawawala ako? Pagmamakaawa ng matanda, habang ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa kanyang kulubot na pisingi. Kasabay ng kanyang pag-iyak ay ang matinding liwanag mula sa isa pang sasakyan na huminto sa kanilang likuran. Bumaba mula rito si Maristela, balot ng mamahaling roba at pinapayungan ng kanyang sariling super upang hindi mabasa ng nagsisimulang ambon. Ang kanyang mga takong ay maingat na iniiwasan ang putik habang papalapit sa pintuan ni Aling Simeona. Binuksan niya ito at tinitigan ang matanda na parang isang nakakadiring insekto. Sino ang nagsabing uwi ka sa probensya, ha? Malamig at puno ng lason ang boses ni Maristela. Pakinggan mo akong mabuti, matanda ka. Ikaw ang nag-iisang mansa sa perpektong buhay ni Leandro. Isang malaking kahihiyan. Kung makikita ng mga foreign investors ang isang tulad mo amoy isda at walang pinag-aralan, iisipin nilang galing sa squatter ang kumpanyang pinagkakatiwalaan nila ng bilyon-bilyon. Umiling-iling si Aling Simeona, hindi makapaniwala sa kasamaang lumalabas sa bibig ng babaeng pakakasalan ng kanyang anak. Hindi ikakahiya ni Leandro ang kanyang ina. Mahal ako ng anak ko. Isang paga ng ngiti ang sumilay sa labi ni Maristela. Inilapit niya ang kanyang mukha, sapat upang maramdaman ni Aling Simeona ang lamig ng kanyang banta. Mahal ka niya? Kaya ba pumayag siyang itago ka sa kusina kanina? Wake up, Aling Simeona. Pabigat ka na lang. Kapag nagpumilit kang bumalik kay Leandro, magpo-pull out ang lahat ng investors. Babagsak ang kumpanya niya. Mauubos ang pera niya at babalik siya sa pagiging patay gutom. Gusto mo bang mangyari yon? Gusto mo bang ikaw ang maging dahilan ng pagkasira ng pangarap ng anak mo?
Ang salitang pagbagsak ng kumpanya ay tila isang matulis na patalim na itinarak ng paulit-ulit sa puso ng matanda. Naalala niya ang mga gabing umiiyak si Leandro noong nagsisimula pa lamang ito, ang mga panahong palihim niyang ibinenta ang nag-iisang kapirasong lupa ng kanilang mga ninuno sa Guimaras para lamang may maipuhunan ang anak. Ibinigay niya ang lahat upang marating ni Leandro ang rurok ng tagumpay. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng iyon dahil lamang sa kanya. Unti-unting bumaba ang mga kamay ni Aling Simeona. Ang kanyang matinding paglalaban ay napalitan ng isang mapait ngunit tahimik na pagtanggap. Sa isip ng isang inang nagmamahal, mas pipiliin niyang lumayo at tahimik na magparaya kaysa maging dahilan ng bigat sa puso ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng sasakyan. Sinalubong siya ng malamig na hangin at ng putik na kumapit sa kanyang lumang tsinelas habang tahimik niyang tinatahak ang landas palayo. Huwag ninyong pababagsakin ang anak ko. Nanginginig niyang bulong, halos hindi na makahinga sa sakit. Lalayo na ako. Hindi na ako magpapakita. Kinuha ni Maristela ang cellphone ni Aling Simeona mula kay Tia Cora. Sa harap ng matanda, mabilis siyang nag-type ng mensahe para kay Leandro. Nakauwi na ako sa Guimaras, anak. Masaya na ako rito at gusto ko muna ng tahimik na buhay. Huwag mo na muna akong tatawagan. Sira ang signal dito. Mag-iingat ka lagi. Matapos itong ipadala, walang pag-aatubiling inihagis ni Maristela ang cellphone sa madilim na estero kung saan tuluyan itong nilamon ng maruming tubig. Tinalikuran niya ang matanda. Pumasok sa kanyang marangyang sasakyan at iniwan si Aling Simeona na nag-iisa sa gitna ng walang awang syudad. Lumakas ang buhos ng ulan. Bawat patak ay parang yilong tumutusok sa manipis na balat ni Aling Simeona. Wala siyang masilungan. Wala siyang mapuntahan dahil wala na rin namang natirang bahay sa probensya. Sa gitna ng kanyang panghinginig, ipinasok niya ang kanyang kamay sa pinakaloob na bulsa ng kanyang duster. Kinuha niya ang isang nakatuping papel na binalot sa lumang plastik, ang pinakaunang calling card ni Leandro bilang isang CEO. Maingat niya itong niyakap sa kanyang dibdib na tila ba ang kapirasong papel na iyon ang magbibigay sa kanya ng init sa gitna ng bagyo? Hindi siya nagtanim ng galit sa anak. Ang tanging panalangin niya sa mga oras na yon ay ang kaligtasan nito at ang tagumpay ng kumpanya nito. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang pundidong post ng ilaw, isang anino ng babaeng nakapayong ang nakatayo at tahimik na nagmamasid. Nakita nito ang buong pangyayari, ang paglapastangan sa matanda at ang pag-alis ng mga maluluhong sasakyan. Ngunit bago pa man makalapit ang babae upang tumulong, isang matinding ubo ang yumanig sa buong katawan ni Aling Simeona. Isang ubong tila, pinupunit ang kanyang baga. Napakapit siya sa malamig na pader ng isang barong-barong na luha sa matinding hapdi hanggang sa tuluyang nanghina ang kanyang mga binti at napaluhod siya sa putikan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at ang huling naramdaman niya ay ang malamig na lupa sa kanyang pisingi. Bumagsak ang mabibigat na patak ng ulan sa putikan. Dahan-dahang binabasa ang gilid ng yakap-yakap niyang calling card na nagtataglay ng pangalan ng anak na nagtapon sa kanya. 3 pagpapalit ng buwan ang dumaan na tila isang walang katapusang bangungot para kay Aling Simeona. Ang dating makinis at malinis niyang duster ay naging tagpi-tagping basahan na pinatigas ng pawis at dumi ng kalsada. Ang kanyang naging kanlungan ay ang malamig na semento sa ilalim ng isang malaking tulay sa Maynila, kung saan palaging umuugong ang mga dumadaang sasakyan sa ibabaw at umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na basura sa paligid. Ang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ng matanda ay hindi para sa karanyaan, kundi para lamang may mailaman sa kumakalam na sikmura. Madalas siyang nakikipag-agawan sa mga asong gala para sa mga tirang pagkain na itinatapon ng mga karinderya. Dahil sa kawalan ng gamot para sa kanyang diabetes, unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin. Ang mga hugis ng tao at sasakyan
ay nagiging malabong anino na lamang na nagpapahirap sa kanyang paghahanap ng mga kalakal na plastik at karton. Isang maaliwalas, ngunit mainit na tanghali, na aninag niya ang isang malaking bote ng mineral water na gumulong malapit sa kanal ng kalsada. Pilit niya itong inabot gamit ang kanyang nanginginig at butot-balat na kamay. Ngunit bago pa man niya makuha ang bote, isang mabilis na padyak ng isang nagmamadaling kargador ang hindi sinadyang tumabig sa kanyang balikat. Nawala ng balanse si Aling Simeona at bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa magaspang na semento. Nagasgas ang kanyang mga braso at tuhod at unti-unting tumulo ang malapot na dugo mula sa kanyang palad. Sa gitna ng abalang syudad, walang sinuman ang huminto upang tulungan ang isang matandang pulube. Patuloy sa paglalakad ang mga tao, pilit na iniiwasan ang duguang babae sa bangketa, hanggang sa isang pares ng malinis at puting sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Isang malambot at mainit na kamay ang maingat na humawak sa kanyang braso upang alalayan siyang tumayo. Ito ay si Doktora Amihan, isang voluntaryong manggagamot na nagsasagawa ng medical mission sa kalapit na komunidad. Siya rin ang parehong babaeng tahimik na nakasaksi sa walang awang pagtatapon kay Aling Simeona sa madilim na eskinita buwan na ang nakalilipas. Inakay ni Amihan ang matanda patungo sa isang malilim na pasilyo at maingat na pinunasan ang mga sugat ito gamit ang malinis na bulak at gamot. Tahimik lang ang doktora, ngunit mababakas ang labis na awa at kalungkutan sa kanyang mga mata habang nililinis ang mga sugat ng inang pinabayaan ng sariling kadugo. Nang maramdaman ni Aling Simeona ang haplos ng kabaitan mula sa estranjera, isang tipid at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Ayaw niyang isipin ng mabait na doktora na isa lamang siyang basurera na walang pamilya. Mula sa pinakaloob ng kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatuping plastik na ingat niyang itinatago. Nang inig ang kanyang mga daliring pinunasan ang mansa ng putik sa ibabaw ng maliit na papel bago ipinakita kay Amihan. Salamat anak. Mabait ka, parang ang anak ko. Garalgal, ngunit puno ng pagmamalaking wika ni Aling Simeona. CEO ang anak ko. Mabait si Leandro. Mayaman siya, marami siyang ginagawa, kaya hindi ko muna siya iniistorbo. Pero mabait ang anak ko, hindi niya ako nakakalimutan. Tinitigan ni Amihan ang lukot na calling card. Malinaw na nakaukit doon ang pangalan ni Leandro Vergara, ang tanyag na bilyonaryo na laman ng mga balita dahil sa matagumpay nitong kumpanya at nalalapit na marangyang kasal kay Maristela. Isang malalim na kirot ang gumuhit sa puso ng doktora. Nakita niya mismo kung paano itinapon ng mga taong ito ang matanda sa gitna ng bagyo. Ngunit heto si Aling Simeona, bulag sa katotohanan at patuloy na pinoprotektahan ang imahe ng anak na nantaboy sa kanya. Hindi na nagsalita si Amihan upang hindi basagin ang ilusyon ng matanda. Sa halip, iginiya niya si Aling Simeona patungo sa kanilang medical tent upang masuri ng maayos ang ubo nitong hindi nawawala. Pagkalapat ng malamig na stethoscope sa likod ng matanda, isang matalim na pag-aalala ang bumalot sa mukha ng doktora. Ang tunog ng paghinga ni Aling Simeona ay hindi normal. Tila may tubig na namumuo sa kanyang mga baga. Kumuha ng mabilisang blood test si Amihan at sinuri ang lumang medical record na dala ng matanda sa kanyang sako. Nang mabasa ng doktora ang resulta, napalunok siya at nakaramdam ng kaba. Wala nang oras na dapat sayangin. Ang matinding malnutrisyon, komplikasyon sa diabetes at malalang impeksyon sa baga ay mabilis na kumikitil sa buhay ni Aling Simeona. Kung hindi ito maipapasok sa ospital para sa agarang operasyon at masiding gamutan, bibilangin na lamang ang mga buwan bago tuluyang bumigay ang katawan ng ina ng isang bilyonaryo. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng isang marangyang gusali sa Iloilo, napapaligiran si Leandro ng mga gamit na ginto at kristal. Ngunit ang bawat sulok ng kanyang penthouse ay tila punong-puno ng malamig na hangin. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin,
Pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na pag-aari niya. Subalit may isang hungkag na pakiramdam sa kanyang dibdib na hindi kayang punan ng anumang kayamanan. Lumingon siya sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo, ang silid na inilaan niya para sa kanyang ina. Nanatiling sarado ang pinto nito, tahimik at walang buhay. Sa tuwing sumasage sa kanyang isipan ang mukha ni Aling Simeona, mabilis niyang kinukuha ang kanyang telepono upang basahin ang mga maikling mensaheng natatanggap niya nitong mga nakaraang buwan. Nakauwi na ako anak, masaya ako rito. Huwag mo na akong alalahanin. Ito ang mga salitang nagpapatulog sa kanyang konsensya. Ang mga salitang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang maniwala na tama ang naging desisyon niyang hayaan si Maristela na mag-ayos ng pag-uwi ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing susubukan niyang tawagan ang numero ng ina, laging boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Nagsasabing, hindi maabot ang tawag. Babe, bakit gising ka pa? Ang dami nating dapat pirmahan bukas para sa EPO. Kailangan mong magpahinga. Pumasok si Maristela sa silid. Bit-bit ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makapal na alpombra at ang kanyang ngiti ay tila isang perpektong maskara ng pag-ibig. Niyakap niya si Leandro mula sa likuran. Ngunit hindi naramdaman ng lalaki ang init ng kanyang haplos. Iniisip ko lang si Mama Maristela. 3 buwan na. Hindi ko pa rin naririnig ang boses niya. Hindi ba kakaiba na puro text lang ang natatanggap ko? Sandaling nanigas ang mga daliri ni Maristela sa balikat ni Leandro, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Kumalahak siya ng mahina, isang tunog na tila mga kristal na nagbabanggaan. Babe, alam mo naman si Mama. Sabi niya sa huling text niya, nasira ang speaker ng phone niya dahil nahulog sa dagat habang nang-ingisda siya. Masaya siya roon, Leandro. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa stress. Huwag mong sirain ang momentum ng kumpanya dahil lang sa sobrang pag-aalala. Masaya na siya sa piling ng mga luma niyang kaibigan. Tumango si Leandro. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa dilim ng gabi. Nang makaalis si Maristela upang matulog, hindi mapakali ang lalaki. Naglakad siya patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit nadaanan niya ang basurahan sa gilid ng mesa ni Tija Cora. Isang piraso ng papel na kulay asul ang nakakuha ng kanyang atensyon. Yumuko siya at pinulot ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang shipping line. Sa gitna ng mahinang liwanag ng kusina, nanlaki ang mga mata ni Leandro nang mabasa ang nakasulat. Ito ang resibo ng tiket pauwi ng Guimaras na binili ni Maristela para sa kanyang ina. Ang tiket na dapat ay nagdala kay Aling Simeona sa kapayapaan. Ngunit sa ibaba ng petsa, may nakatatak na malalaking letra. Cancelled. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Leandro. Kung kinansela ang tiket sa mismong gabi ng pag-alis ng kanyang ina, paano ito nakauwi sa probinsya? Paano nakapagpapadala ng mensahe ang kanyang ina kung hindi naman ito nakasakay ng barko? Mabilis na kinuha ni Leandro ang kanyang telepono at hinalungkat ang kanyang mga lumang contact. Hinanap niya ang numero ni Kapitan Bruno, ang pinuno ng kanilang dating baryo sa Guimaras. Lumabas siya sa balkonahe. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Matagal bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Kapitan Bruno? Si Leandro ito, ang anak ni Simeona. Oh, Leandro, napatawag ka? Kumusta na ang buhay bilyonaryo sa Maynila? Ang masayang bate ng matandang kapitan. Mabuti naman po, Kap. Gusto ko lang sanang itanong kung kumusta na si Mama Rian? Nakakadalaw ba siya sa inyo? Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Leandro ay ang mahinang huni ng hangin at ang kanyang sariling mabigat na paghinga. Anong sinasabi mo, Leandro?
5 taon nang walang bahay ang nanay mo rito sa Guimaras? Simula nang ibenta niya ang huling piraso ng lupa niyo para ipadala ang pera sa iyo sa Maynila, hindi na siya bumalik dito. Ang akala ko, kasama mo siya riyan sa mansyon mo. Tila nasaan ang kanyang ina? Kung wala ito sa Guimaras, nasaan ang matandang may mahinang baga at nanlalabong mga mata sa gitna ng malawak at malupit na syudad ng Maynila? Isang imahe ng kanyang ina na naglalakad sa gitna ng ulan ang biglang sumagi sa kanyang isipan na nagdulot ng isang matinding hapdi na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang sikat ng araw sa tondo ay tila walang awa, tumatago sa manipis na bubong na yero at nagpapatindi sa amoy ng imburnal at dikit-dikit na pawis ng mga taong nagkakatipon. Para kay Leandro, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok na bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling salamin sa mata, ang kanyang diwa ay wala sa gitna ng mga naglalakihang banner na may nakasulat na Vergara Cares at Charity Drive. Babe, smile naman. Look at the camera. Kailangan natin ipakita na genuine ang pagtulong mo para sa press release bukas. Bulong ni Maristela habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang utos na binalot ng lambing, habang ang kanyang mga mata ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok para sa susunod na kuha ng litrato. Hindi sumagot si Leandro. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik sa boses ni Kapitan Bruno. Ang bawat matandang babaeng nadadaanan ng kanyang paningin ay tila nagiging anino ng kanyang ina. 3 araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos, pilit na naghahanap ng bakas sa gitna ng malawak na syudad habang ang kanyang puso ay unti-unti nang nilalamon ng matinding kaba at pagsisisi. Sa kabilang dulo ng mahabang pila ng mga nagugutom, nakatayo si Aling Simeona. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa panghihina at ang kanyang paningin ay tila nababalot ng makapal na hamog. Hindi niya nais na pumilya roon. Ayaw niyang makita siya ng sinuman sa ganitong kalagayan, lalo na ang kanyang anak. Ngunit ang 2 araw na walang laman ang kanyang sikmura ay sapat na upang itulak siya sa harap ng mga taong nagbibigay ng libreng pagkain. Isang lumang salakot na may punit-punit na gilid ang suot niya upang itago ang kanyang mukha. Yumuko siya ng husto, pilit na nagpapakaliit sa gitna ng karamihan. Bawat hakbang ng pila ay tila 1 kilometro ang layo para sa kanyang nananakit na mga tuhod. Nang malapit na siya sa unahan, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Isang boses na nagmula sa kanyang sinapupunan. Ang boses na dati ay nagtatawag sa kanya ng ma sa tuwing magigising ito sa madaling araw. Napahinto ang pagtibok ng puso ni Aling Simeona sa gitna ng malabong paningin. Naaninag niya ang isang lalaking nakasuot ng puting polo, maayos ang pagkakaayos ng buhok at may ningning ng tagumpay sa bawat galaw. Si Leandro. Gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang maglaho na lamang na parang bula. Hindi niya kayang makita ng kanyang anak na ang inang dati ay naglalako ng masasarap na kakanin ay isa na ngayong pulubi na nakapila para sa isang kahon ng pagkain. Ngunit bago pa man siya makahakbang paatras, naramdaman niya ang marahas na pagtulak ng mga tao sa kanyang likuran hanggang sa mapunta siya sa mismong harapan ng mesa. Inabot ni Leandro ang isang kulay asul na kahon ng pagkain. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal, pagod na sa paulit-ulit na pag-abot sa mga taong hindi niya naman talaga tinitingnan ang mukha. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa nanginginig at magaspang na kamay ng matandang nasa harap niya, tila may kuryenteng gumising sa kanyang buong pagkatao. Isang kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang pang-amoy. Hindi amoy ng basura, kundi isang pamilyar na amoy ng tuyong dahon ng saging at banilya. Ang amoy na laging dala ng kanyang ina sa tuwing nagluluto ito sa kanilang maliit na kusina sa Guimaras. Napako ang tingin ni Leandro sa pulso ng matanda. Sa ilalim ng dumi at putik, may isang mahaba at maputing peklat na hugis kidlat.
Iyon ang peklat na nakuha ng kanyang ina noong iligtas siya nito mula sa isang nagbabagang kalan noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ma? Ang mahinang bulong ni Leandro na tila ba ang kanyang hininga ay biglang naging yelo. Naramdaman ni Aling Simeona ang paghigpit ng hawak ni Leandro sa kanyang kamay sa takot na masira ang magandang imahe ng anak sa harap ng maraming tao at kamera. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at pilit na ibinaba ang kanyang salakot. Hindi po, nagkakamali po kayo. Ang nanginginig na sagot ng matanda, pilit na binabago ang kanyang boses habang dahan-dahang umaatras sa putikan. Ngunit hindi hinayaan ni Leandro na makawala ito. Binitawan niya ang kahon ng pagkain na nadulot ng pagtapon ng laman nito sa lupa at mabilis na lumabas mula sa likod ng mesa. Ang mga reporter ay nagsimula ng magbulungan at ang mga kamera ay mabilis na itinuon ang lente sa kanila. Leandro, what are you doing? Pumalik ka rito? Nakatingin ang lahat. Ang mariing bulong ni Maristela. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita at babala. Hindi narinig ni Leandro ang anuman. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Hinabol niya ang matanda at muling hinawakan ang braso nito, sapat upang mapatigil ito sa paglalakad. Ma, tingnan mo ako. Ma, sumagot ka. Ang pagsusumamo ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig na hindi niya na kayang itago. Dahan-dahang itinaas ni Aling Simeona ang kanyang ulo. Nang mahulog ang kanyang salakot sa maputik na semento, tumambad ang isang mukha na tila isang mapa ng lahat ng hirap at pasakit sa mundo. Ang mga mata ni Aling Simeona ay puno ng luha. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Sino ka? Ang muling tanong ni Leandro, kahit alam na ng kanyang puso ang sagot. Tumitig si Aling Simeona sa mga mata ng kanyang anak at sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng paligid, ang hiyawan ng mga tao, ang tunog ng mga kamera, at ang mga galit na bulong ni Maristela ay tila naglaho. Isang mapait na luha ang gumulong sa kanyang pisingi at ang kanyang labi ay nangatal bago makapagsalita. Leandro, bitawan mo ang maduming pulubi na yan. Nakatingin ang media. Sinisira mo ang pangalan natin. Ang matalim na boses ni Maristela ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Leandro. Ngunit hindi siya natinag. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa matandang nasa harapan niya. Dahan-dahang nalaglag ang salakot ni Aling Simeona sa maputik na semento at doon ay tumambad ang katotohanang pilit niyang itinago sa kanyang sarili. Ang muha ng kanyang ina, ang muhang dati ay puno ng sigla habang nagluluto ng kakanin, ay isa na ngayong mapait na alaala ng gutom, vapagdurusa. Ang kanyang mga pisingi ay humulagpos, ang kanyang balat ay tila papel na nalanta sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng ningning kapag nakikita siya. Ngayon ay puno ng takot, matinding kahihiyan. Hindi po ako ang ina niyo. Nanginginig na pagtatwa ni Aling Simeona, pilit na iniiling ang kanyang ulo, habang ang mga luha ay patuloy na bumabati sa kanyang maruming mukha. Nagkakamali po kayo, sir. Isang hamak na basurera lang po ako. Huwag niya na po akong pansinin. Baka madumihan ang mamahalin ninyong barong. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa puso ni Leandro. Ang miyamain ng tadhana ay napakasakit. Ang inang nagbigay sa kanya ng lahat, ang inang nag-aral sa kanya hanggang sa maging matagumpay, ay tinatanggihan ang sarili nitong pagkatao para lamang hindi masira ang imahe ng kanyang anak na nakalimot sa kanya. Biglang napansin ni Leandro ang isang bagay na nakalabas sa punit-punit na bulsa ng duster ni Aling Simeona, isang maliit na plastik na balot ng dumi. Hindi nakapagpigil ang lalaki,
Mabilis niyang kinuha ito at binuksan. Sa loob niyon ay ang kanyang unang calling card. Ang card na nagtataglay ng kanyang pangalan bilang CEO, na tila ba isang banal na relikya na iningatan ng matanda sa gitna ng bawat gabi ng kanyang pag-iisa sa ilalim ng tulay. Tama na. Tama na, ma. Ang gumaralgal na boses ni Leandro, hindi sa gitna ng putikan, sa harap ng daan-daang tao. Dahan-dahang ibinaba ni Leandro ang kanyang katawan hanggang sa lumapat ang kanyang mga tuhod sa maruming tubig. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa karamihan nang ang bilyonaryong si Leandro Vergara ay lumuhod sa paanan ng isang pulubi. Kinuha niya ang mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na isang hikbi na kanina pa niya pinipigilan ang tuluyang kumawala sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, ma. Patawarin mo ang napakasama mong anak. Ang hagulgol ni Leandro, na tila ba ang bawat luha niya ay sinusubukang hugasan ang dumi sa mga kamay ng ina. Leandro, tumayo ka riyan. Nakakahiya ka. Sinisira mo ang kasal natin. Sigaw ni Maristela na ngayoy namumula na sa galit vakahihiyan. Akmang hahablutin niya si Leandro, ngunit mabilis siyang naitulak ng mga reporter na nagnanais na makuha ang bawat anggulo ng madamdaming tagpong iyon. Nanginginig na hinawakan ni Aling Simeona ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mukha ni Leandro. Tila tinitiyak kung totoo ba ang lahat ng ito o isa lamang itong panaginip na dulot ng gutom. Anak ko, Leandro ko, ang mahinang bulong ng matanda habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa pag-iyak. Huwag kang lumuhod sa harap ko, anak. Baka makita ka ng mga kaibigan mo. Ayokong pagtawanan kanila dahil sa akin. Wala akong pakialam sa kanila, ma. Wala akong pakialam sa kumpanya o sa kahit anong kayamanan kung ang kapalit ay ang buhay mo. Ang sigaw ni Leandro habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang ina na tila ba natatakot siyang maglaho ito muli sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, naramdaman ni Leandro ang biglang pagbigat ng katawan ni Aling Simeona. Ang matanda ay nagsimulang humingal ng malalim at ang kanyang mga mata ay unti-unting tumirik. Isang matinding ubo ang muling yumanig sa kanyang payat na katawan at sa pagkakataong ito, isang sariwang dugo ang bumulaslas mula sa kanyang bibig na tumalsik sa puting polo ni Leandro. Ma! Wag! Doktora Amihan! Tulong! Ang hysterical na tawag ni Leandro habang sinalo ang bumagsak na katawan ng ina. Sa di kalayuan, mabilis na tumakbo si Doktora Amihan, bitbit ang kanyang medical kit, habang si Maristela ay nakatayo lamang doon, tinitingnan ang dumi sa kanyang sapatos at ang pagkawasak ng lahat ng kanyang mga plano. Ang ulan ay nagsimulang pumatak mula sa langit, tila nakikiramay sa pait ng muling pagkikita ng mang-ina sa gitna ng isang mundong walang awa. Hindi sapat ang lahat ng bilyon mo para ibalik ang 6 na buwang ninakaw niyo sa buhay niya, Leandro. Ang boses ni Doktora Amihan ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa harap ni Leandro. Ang kanyang puting coat ay may mansa rin ng putik mula sa kalsada, habang ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at labis na pagkadismaya. Napayuko si Leandro. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling polo ay punong-puno ng tuyong dugo ng kanyang ina. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon ay tila lalong nagpapatindi sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat kataga ni Amihan ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. 6 na buwan, Leandro. Patuloy ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 6 na buwang natulog ang nanay mo sa malamig na semento. Kumain siya ng mga tirang pagkain na galing sa basurahan, habang ikaw ay nagpapakasasa sa mga mamahaling steak sa mga business meeting mo. Alam mo ba kung ano ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas?
Yung calling card mo. Yung piraso ng papel na nagsasabing matagumpay ang anak niya. Kahit tinapon niyo siya na parang basurang nakakasagabal sa inyo, ikaw pa rin ang huling panalangin niya gabi-gabi. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Leandro. Tinakpan niya ang kanyang muka gamit ang kanyang mga palad na nanginginig. Ang imahe ng kanyang inang nakaluhod sa putikan, pilit na itinatago ang muka para hindi siya mapahiya, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang malupit na pelikula. Anong kalagayan niya, Dok? Ang gumaralgal na tanong ni Leandro, hindi man lang magawang iyangat ang kanyang ulo. Huminga ng malalim si Amihan, tila pinipigilan ang sariling maluha. Malala ang pulmonya niya dahil sa dumi ng paligid at kawalan ng maayos na pagkain, bumagsak ang immune system niya. At ang diabetes niya, halos hindi na namin makontrol ang sugar level niya. Ang masakit pa rito, Leandro, halos wala na siyang makita sa kaliwang mata niya dahil sa impeksyon na hindi naagapan. Nagtiis siya ng sakit na hindi mo kayang isipin, lahat dahil sa takot na makasira siya sa kumpanya mo. Sa sandaling yon, umalingaw-ungaw ang tunog ng mabilis na mga hakbang ng takong sa sahig ng ospital. Dumating si Maristela, kasunod si Tia Cora. Wala silang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga muka. Sa halip, ang tanging mababakas ay ang matinding inis. Leandro, ano ba itong ginagawa mo? Bakit hindi mo pa ipinalilipat ang matandang yan sa ibang ospital o sa probensya? Ang mariing bulong ni Maristela habang hinahablot ang braso ng lalaki. Nagkakagulo na sa social media. Maraming nagtag sa atin sa video ng pagluhod mo. Kapag nakita ito ng Board of Directors, baka matuloy ang pagtanggal sa iyo bilang CEO. Isipin mo ang IPO natin. Dahan-dahang tumayo si Leandro. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga kay Maristela, ngayon ay puno na ng matinding poot at pagkamuhi. Tinanggal niya ang pagkakahawak ng babae sa kanyang braso nang may ganoong kalamig na puwersa na ikinagulat nito. EPO? Kumpanya? Ang mahina, ngunit mapanganib na boses ni Leandro. Habang nagnanahaw ka ng pera sa kumpanya para sa mga luho mo, ang nanay ko ay namamatay sa gutom sa ilalim ng tulay dahil sa kasinungalingan mo. Sinabi mo sa akin na nasa Gimaras siya. Sinabi mo sa akin na masaya siya. Babe, I did it for us. Para sa future natin. Ang pilit na depensa ni Maristela, bagaman mababakas na ang kaba sa kanyang boses. Para hindi ka mapahiya sa harap ng mga investors. Isipin mo, anong sasabihin nila kapag nalaman nilang ang nanay ng pinakasikat na CEO ay isang dating naglalako ng suman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may mansa ng dugo ng ina at pagkatapos ay tiningnan niya si Maristela na tila ngayon lang niya talaga nakilala ang babaeng ito. Ang suma na yon ang nagpaaral sa akin, Maristela. Ang kamay na madumi na tinutukoy mo, yan ang kamay na nagligtas sa akin sa apoy. At ang future na sinasabi mo, wala nang future na kasama ka. Bago pa makasagot si Maristela, bumukas ang pinto ng intensive care unit. Isang nurse ang mabilis na lumabas. Ang mukha ay puno ng pagmamadali. Ang tunog ng mga medikal na aparato sa loob ay tila naging mabilis at hindi regular na nagpapahiwatig ng isang krisis. Doktora Amihan, bumabagsak ang vital signs ni Aling Simeona. Hindi na siya makahinga ng maayos. Tila tumigil ang mundo ni Leandro. Hindi na niya pinansin si Maristela na patuloy sa pagsigaw. Sinundan niya ng tingin si Amihan na mabilis na pumasok sa loob ng silid. Mula sa maliit na bintanang salamin, nakita ni Leandro ang kanyang inang nakahiga, napapaligiran ng mga tubong tila sumasakal sa payat nitong katawan. Doon, sa gitna ng malamig at puting silid, napagtanto ni Leandro ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Nahamit nga niya ang rurok ng tagumpay, ngunit sa bawat hakbang niya paakyat,
Tinatapakan niya ang puso ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng tunay. May bukas pa ba para sa isang anak na huli na ng madising sa katotohanan? Ang bawat barya sa iyong bulsa, Leandro, ay nagmula sa bawat patak ng pawis at bawat piraso ng lupang kinalakihan ng iyong ina. Ang tinig na iyon ay hindi nagmula kay Doktora Amihan. Sa dulo ng madilim na pasilyo, isang matandang babae na nakasuot ng kupasing duster at may bitbit na lumang envelope ang dahan-dahang lumalapit. Siya si Aling Belen, ang kababata at kaisa-isang kaibigang tinuring ni Simeona sa Guimaras. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, ngunit may bakas ng matinding paninindigan sa kanyang paglalakad. Napatayo si Leandro. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa kaba. Aling Belen, bakit po kayo nandito? Anong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna siya sa loob ng salamin ng ICU kung saan nakaratay ang kanyang kaibigan na tila isang kandilang unti-unti nang nauubos. Pagkatapos, lumingon siya kay Leandro at iniabot ang hawak niyang envelope na kulay kape. Ang papel nito ay malutong na at may mga mansa ng lumang panahon. 5 taon ko itong itinago, Leandro. Dahil iyon ang huling hiling ng iyong ina bago siya lumuwas dito sa Maynila. Sabi niya, mamatay man siya, wag na wag ko itong ipapakita sa iyo. Dahil ayaw niyang masaktan ang iyong pride bilang isang lalaki. Ang wika ni Aling Belen habang nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahang binuksan ni Leandro ang envelope. Sa loob niyon ay isang dokumento ng bentahan ng lupa. Ang nag-iisang ektarya ng lupang iniwan ng kanyang ama. Ang lupang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan noon. Nakasulat doon ang petsa. 5 taon na ang nakalilipas. Ang halaga ng pagkakabenta ay eksaktong kapareho ng halagang natanggap ni Leandro mula sa isang anonymous investor noong panahong malapit nang bumagsak ang kanyang sinisimulang kumpanya. Nanginig ang mga kamay ni Leandro. Ang mga letra sa dokumento ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong paningin. Akala ko ay isang bangko o isang mayamang negosyante ang naniwala sa akin noon. Ang nanghihinang bulong ni Leandro habang napapasandal sa pader. Sabi ni Maristela, siya ang humanap ng investor na iyon. Isang malaking kasinungalingan yon, Leandro. Ang mariing sagot ni Aling Belen. Walang ibang investor kundi ang iyong ina. Ibinenta niya ang lahat, pati ang bahay na tinitirhan namin, para lang maipadala ang pera sa iyo. Sabi niya sa akin noon, Belen, hayaan mo nang maging palaboy ako. Basta makita ko lang na nakatayo na sa sariling mga paa ang anak ko. Huwag mo siyang sasabihan dahil gusto kong isipin niya na kaya niya ang lahat dahil sa sarili niyang daling. Tila gumuho ang buong mundo ni Leandro. Ang lahat ng karangyaan, ang mga mamahalin niyang sasakyan, ang matatayog na gusali na ipinagmamalaki niya, lahat ng iyon ay nabili sa halaga ng pagkatao at kaligtasan ng kanyang ina. Hindi siya self-made man. Siya ay isang taong binuo ng sakripisyo ng isang inang hindi man lang niya naisipang kamustahin ang kalagayan. Kaya pala, wala na siyang mauwian sa Guimaras. Ang hikbi ni Leandro, na tila ba ang bawat hininga niya ay may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ibinigay niya ang lahat, Belen. Ibinigay niya ang lahat habang ako ay ikinahiya siya. Lumapit si Doktora Amihan at hinawakan ang balikat ni Leandro. Isang tahimik na pagdamay ang dumaloy sa pagitan nila. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng pagsisisi sa dibdib ng lalaki. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa loob ng isang pribadong opisina, mabilis na nag-uusap sina Maristela at Tia Cora. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Kailangan nating kumilos, Cora. Nalaman na ni Leandro ang tungkol sa tiket. Kapag nalaman pa niya ang tungkol sa mga peking pirma sa charity fund, tapos na tayo.
ang nanggigigigil na bulong ni Maristela habang nag-aayos ng kanyang mamahaling bag. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Naayos ko na ang lahat ng dokumento. Ipinalabas ko na ang matandang si Meona, ang kumuha ng mga alahas at nag-withdraw ng pera. Sino ang maniniwala sa isang pulubi laban sa isang katulad ninyo? Ang kampanting sagot ng mayordoma. Ngunit bago pa man makasagot si Maristela, isang nurse ang mabilis na tumatakbo sa pasilyo patungo sa ICU. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ay nadulot ng panibagong takot sa puso ni Leandro. Narinig niya ang malakas na hudyat ng isang alarm mula sa loob ng silid ng kanyang ina. Ang tuwid na linya sa monitor ay naglabas ng isang mahaba at walang katapusang tunog na tila ba isang huling pamamaalam. Ma! Huwag, ma! Huwag mo akong iwan! Ang hysterical na sigaw ni Leandro habang pilit na binubuksan ang pinto ng ICU. Ngunit hinarang siya ng mga nurse. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakita ni Leandro ay ang maputlang kamay ng kanyang ina na dahan-dahang nahulog mula sa gilid ng kama. Ang kamay na nagtataglay ng peklat ng pagmamahal. Ang kamay na ngayoy tila hindi na kailanman muling hahaplos sa kanya. Ang matinis at walang patid na tunog mula sa monitor ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Leandro. Nakatayo siya sa labas ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa pader habang pinagmamasdan ang mga nurse at si Doktora Amihan na mabilis na gumagalaw sa paligid ng kanyang ina. Nakita niya ang bawat pagbomba ng aparatong pilit na nagbibigay ng hangin, ang bawat kumpas ng mga kamay na nagtatangkang ibalik ang tibok ng isang pusong pagod na sa pagtitiis. Huwag na yun, ma. Pakiusap, huwag na yun. Ang bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawawalan ng lakas. Ngunit, sa gitna ng sagradong katahimikan ng pag-aagaw buhay, umalingaw-ngaw ang tunog ng pabalyang pagbubukas ng pinto ng pasilyo. Pumasok si Maristela, hindi upang makiramay, kundi upang isagawa ang kanyang huling at pinakamakamandag na plano. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis at si Tia Cora na may hawak na isang itim na folder. Nandyan na pala ang matandang magnanakaw. Ang malakas at walang pasintabing wika ni Maristela. Ang kanyang boses ay walang bakas ng respeto, tila ba hindi isang buhay ang kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng silid. Lumingon si Leandro. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa pot. Ano ang ginagawa mo rito, Maristela? Umalis kayo. Hindi niyo ba nakikita ang kalagayan ng ina ko? Ina mo? O ang babaeng unti-unting sisira sa atin? Ang bulyaw ni Maristela habang inihahagis ang folder sa tapat ni Leandro. Ngayon ko lang nalaman ang lahat, Leandro. Habang kinukupkup natin ang matandang yan, dahan-dahan na pala niyang ninanakawan ang charity fund ng kumpanya. Nawawala ang mga alahas na ibinigay mo sa akin. At ang huling nakita sa CCTV ng mansyon bago siya umalis ay si Meona. Kasinungalingan! Ang sigaw ni Leandro na tila ba ang kanyang bay ay sasabog sa tindi ng galit. Kasinungalingan? Heto ang mga dokumento. May pirma niya ang mga withdrawal slips. At heto si Tia Cora. Nakita niya mismo kung paano itago ng nanay mo ang mga gintong singsing sa loob ng kanyang sako. Ang patuloy ni Maristela. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkukunyari. Officer, arestuhin niyo ang babaeng niyang sa loob. Hindi porket nag-aagaw buhay siya ay ligtas na siya sa batas. Isang malakas na hampas sa pisingi ang tumahimik sa buong pasilyo. Hindi ito galing sa galit, kundi galing sa isang lalaking na wala na ng lahat ng pasensya. Nanlaki ang mga mata ni Maristela habang hawak ang kanyang namumulang pisingi. Hindi makapaniwala na sinaktan siya ng lalaking dati ay sunod-sunuran sa kanya. Wala kang hiyang ahas ka. Ang malamig at nanginginig na boses ni Leandro. Nagawa mo pang pagbintangan ang isang inang. Hindi man lang makadilat ang mga mata. Alam ko na ang lahat, Maristela. Alam ko na ang tungkol sa kinansela mong tiket.
Alam ko na ang tungkol sa pagbebenta ng lupa ni Mama para iligtas ako. At alam ko rin na ikaw ang nagnanahaw sa pondo ng kumpanya dahil ang accountant ko ay matagal lang nagmamasid sa'yo. Nabura ang tapang sa mukha ni Maristela. Napalitan ito ng isang matinding kaba na bakas sa panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas si Doktora Amihan. Ang kanyang noo ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nabalik namin ang tibok ng puso niya, Leandro. Pero napakahina na niya. Ang mahinang wika ni Amihan. Gusto kanyang makita. Baka ito na ang huling pagkakataon. Hindi na lumingon si Leandro kay Maristela. Tinalikuran niya ang lahat ng ingay at polusyon ng kanyang dating buhay. Pumasok siya sa loob ng silid, kung saan ang amoy ng gamot at ang tunog ng makinang humihinga para sa kanyang ina ang tanging nananaig. Lumapit siya sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ni Aling Simeona. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata, ang paningin ay nanlalabo, ngunit ang pagmamahal ay malinaw pa rin sa kanyang puso. Anak, Leandro. Ang mahinang bulong ni Simeona na tila ba ang bawat letra ay isang huling sakripisyo. Nandito ako, Ma. Nandito na ang anak mo. Ang hikbi ni Leandro habang hinahalikan ang kamay ng ina. Ngunit sa labas ng silid, hindi pa tapos si Maristela. Nakikipagtalo siya sa mga nurse. Pilit na pinapasok ang mga pulis upang ituloy ang kanyang masamang balak. Ang kaguluhan sa labas ay tila isang mapait na paalala na sa mundong ito, ang kasamaan ay hindi titigil hanggang sa makuha ang huling patak ng dugo ng mabubuti. Humarap si Leandro sa pinto. Ang kanyang anyo ay hindi na isang bilyonaryong takot mawala ng yaman. Siya ay naging isang anak na handang pumatay at mamatay para sa kanyang ina. Isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong babago sa tadhana ng lahat ng taong naroroon. Sa loob ng maliit at maputing silid ng ICU, ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na dumadausdos sa palad ni Leandro. Ang ingay ng mundo sa labas, ang mga banta ni Maristela, ang mga silab ng kamera ng media, at ang usok ng kanyang gumuho ng reputasyon ay tila mga alon na humahampas sa isang matibay na pader ng katahimikan sa paligid ng mag-ina. Nakaupo si Leandro sa tabi ng kanyang ina, mahigpit na nakahawak sa tuyot at nanginginig nitong palad. Pinagmamasdan niya ang bawat mabagal na pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Aling Simeona. Sa bawat hininga ng matanda, tila naririnig ni Leandro ang lahat ng mga kwento ng sakripisyong hindi niya pinansin noon. Ang mga madaling araw na paggising para magluto, ang pagtitiis sa init ng palengke, at ang 6 na buwang panlilimos sa lansangan para lamang hindi siya maging sagabal. Ma, huwag kang mapapagod. Lalaban tayo! Ang mahinang bulong ni Leandro habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng basang tuwalya ang noo ng ina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Doktora Amihan, dala ang isang maliit na itim na bag. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Leandro at inilapag ang isang maliit na kagamitang kulay pilak, isang USB drive, sa ibabaw ng mesa. Hindi ko ito ginawa para sa iyo, Leandro. Ginawa ko ito para kay Aling Simeona. Ang panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Nung gabing itinapon siya sa eskinita, hindi lang ako basta nanood. Kinuha ko ang plate number ng sasakyang nagbabasa kanya. At sa loob ng 6 na buwan na ginagamot ko siya sa kalsada, palihim kong itinala ang bawat sugat, bawat sakit, at bawat salitang binitawan niya tungkol sa mga nag-utos na ilayo siya. Namilog ang mga mata ni Leandro habang tinititigan ang maliit na kagamitan. Ano ang laman nito, Dok?
Yan ang boses ng katotohanan. Sagot ni amihan. Nandyan ang video mula sa dashcam ng isang jeepney na dumaan nung gabing yon. Malinaw na makikita si Maristela at Tia Cora. Nandyan din ang mga testimonya ng mga kapwa basurera ni Aling Simeona na nakakita kung paano siya pagbantaan ni Tia Cora nung minsang subukan niyang lumapit sa kumpanya mo. At higit sa lahat, nandyan ang medical forensic report na magpapatunay na ang mga pirma sa withdrawal slips na ipinapakita ni Maristela ay imposible. Dahil sa mga panahong iyon, ang mga kamay ng ina mo ay sobrang maga at nangiinig na dahil sa neuropathy. Isang matinding bugso ng galit na hinaluan ng pag-asa ang dumaloy sa mga ugat ni Leandro. Kinuha niya ang USB drive at hinawakan ito ng mahigpit na tila ba ito ang sandata na gagamitin niya upang itumba ang mga dambuhalang ahas sa kanyang buhay. Salamat, amihan. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ang wika ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa determinasyon. Huwag ka sa akin magpasalamat. Tapusin mo ang kasamaang ito. Ang maikling sagot ng doktora bago muling tiningnan ang monitor ng pasyente. Kinuha ni Leandro ang kanyang sariling telepono. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na pagtatago, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at ang head ng kanyang security team. Ihanda niyo ang press conference sa main lobby ng kumpanya bukas na umaga. Ang mariing utos ni Leandro. Gusto ko ang lahat ng media outlet ay nandoon. Huwag niyong papasukin si Maristela sa gusali hanggat hindi ako dumarating. At ihanda niyo ang lahat ng records ng charity fund. Ngayon natin tatapusin ang lahat. Matapos ang tawag, muling bumalik si Leandro sa tabi ng kanyang ina. Kinuha niya ang isang suklay at marahang inayos ang manipis at puting buhok ni Aling Simeona. Ito ang kanyang golden moment, isang simpleng gawain ng paglilingkod na kailanman ay hindi niya nagawa noong siya ay abala pa sa paghahabol ng pera. Sa bawat hagod ng suklay, tila humihingi siya ng patawad sa bawat pagkakataong hindi niya hinawakan ang kamay ng ina dahil sa takot na madumihan. Ma, bukas malalaman ng buong mundo kung gaano ka kadakila at malalaman nila kung gaano kasama ang taong naniwala ako mahal ako. Ang pangako ni Leandro habang hinahalikan ang kamay ng ina. Ngunit sa labas ng ICU, hindi nagpapahinga si Maristela. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, nalaman niya ang tungkol sa binabalak na press conference ni Leandro. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng hallway. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagpaplano ng huling pag-atake. Kinuha niya ang kanyang telpono at tinawagan ang isang hindi kilalang numero. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng kamatayan. Ituloy ang plano. Siguraduhin ninyong bago pa man makapagsalita si Leandro bukas, wala nang Simeona na magiging saksi. Tapusin niyo na ang matanda sa loob mismo ng ospital na yan. Ngayong gabi rin, nabitawan ni Maristela ang kanyang telepono at isang nakakapangilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang sa loob ng ICU, ang regular na tunog ng makinang nagbibigay ng buhay sa ina ni Leandro ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang paglaktaw sa ritmo na tila ba nararamdaman ang panganib na papalapit sa gitna ng kadiliman. Ang babaeng ito ay hindi biktima. Siya ang halimaw na nagtapon sa sarili kong ina sa kalsada na parang basurang walang halaga. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong bulwagan ng Vergara Building. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na hindi tumitigil sa pagpindot, habang ang lahat ng reporter ay naguunahan sa pagkuha ng pinakamalapit na anggulo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Maristela. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kaplastikan ay ngayoy unti-unti nang nagugulo. Leandro, ano bang pinagsasabi mo? You're crazy! Sinisira mo ang sarili mong kumpanya para sa isang matandang magnanakaw. Sigaw ni Maristela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba habang pilit na inaagaw ang mikropono. Hindi siya pinansin ni Leandro. Sa halip, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay
at itinuro ang dambuhalang screen sa likod ng podium. Buksan ang katotohanan. Isang malaking pagbabago sa paligid ang naramdaman ng mamatay ang mga ilaw sa bulwagan at mapalitan ng liwanag mula sa screen. Walang tunog ng makina. Tila bakusa na lamang bumukas ang isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Doon, sa harap ng daan-daang tao at live na telebisyon, lumabas ang malinaw na video mula sa dashcam. Nakita ng lahat ang makintab na sasakyan ni Maristela na huminto sa isang madilim na eskinita. Nakita nila kung paano kaladkarin ni Tia Cora si Aling Simeona palabas at kung paano ihagis ni Maristela ang lumang sakubag ng matanda sa putikan bago mabilis na humarurot palayo. Ang kaninang maingay na bulwagan ay napalitan ng isang nakabibining katahimikan. Ang mga reporter na dati ay bumabatikos kay Leandro ay ngayoy napanghanga sa tinde ng kalupitang napanood nila. Hindi yan totoo. Inedit ang video na yan. Binayaran mo ang mga tao para sirain ako. Ang hysterical na sigaw ni Maristela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang kulungan habang pilit siyang umaatras mula sa mga kamera. Hindi pa tayo tapos, Maristela. Ang malamig na dugtong ni Leandro. Ipinakita niya sa screen ang mga financial records ng kumpanya. Heto ang mga ebidensya ng sistematikong pagnanakaw niyo ni Tia Cora sa charity fund. Ang bawat sentimong kinuha nyo ay ginamit nyo para sa inyong luho, habang ang nanay ko ay namamalimos sa ilalim ng tulay dahil sa takot na makaabala sa tagumpay ko. At ang mga pirma ni Aling Simeona sa inyong mga dokumento? Isang malaking kalokohan. Dahil sa mga petsang ito, ang nanay ko ay hindi man lang makahawak ng kutsara dahil sa pamamaga ng kanyang mga kamay dulot ng diabetes at malnutrisyon. Isang malakas na pagkondena ang narinig mula sa karamihan. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng kriminal at walang hiya patungo kay Maristela. Ang babaeng dati ay tinitingala bilang isang diyosa ng kagandahan ay nayoy nagmumukhang isang karumal-dumal na nilalang sa harap ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang huling hatol. Nilapitan nila si Maristela at si Tia Cora na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ng mga security guard. Maristela Lopez at Cora Salvador, inaaresto kayo sa kasong qualified theft, estafa at abandonment of a vulnerable person. Ang mariing deklara ng opisyal. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Leandro, tulungan mo ako! We were supposed to get married! Ang gumaralgal na pagsusumamo ni Maristela habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit, hindi siya tinignan ni Leandro. Ang lalaki ay nanatiling nakatayo sa podium. Ang kanyang anyo ay puno ng lungkot sa halip na tagumpay. Kinuha ni Leandro ang mikropono sa huling pagkakataon. Sa harap ninyong lahat, gusto kong aminin ang pinakamalaking kasalanan ko. Hindi si Maristela ang tanging may kasalanan dito. Ako ang pinakamasamang kriminal. Hinayaan kong mabulag ako ng ambisyon. Ikinahiya ko ang inang nagbigay sa akin ng buhay. Hinayaan kong itapon siya dahil sa takot na mawala ang mga material na bagay na ito. Mula sa araw na ito, binibitawan ko ang aking posisyon bilang CEO. Ibebenta ko ang lahat ng aking ari-arian upang bayaran ang mga ninakaw na pondo at ang matitira ay gagamitin ko upang bigyan ng dangal ang buhay ng aking ina at ng lahat ng mga nakatatandang kinalimutan na ng mundo. Isang matinding emosyon ang bumalot sa bulwagan. Maraming kababaihan ang nagsimulang umiyak sa tindi ng pagpapakumbaba ni Leandro. Ang kanyang hiya ay naging isang dalisay na pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Doktora Amihan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Leandro, bumalik ka na rito sa ospital.
May pumasok sa loob ng ICU. May nangyari sa nanay mo. Nabitawan ni Leandro ang mikropono na nadulot ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Hindi na niya himintay ang mga tanong ng media. Tumakbo siya palabas ng gusali. Suot ang kanyang barong na may mansa pa ng dugo ng ina, patungo sa isang karerang tila huli na niyang masasalihan. Ang ulan ay muling bumuhos ng malahas. Tila sinusubukang linisan ang lahat ng kasamaang naganap, habang si Leandro ay sumisigaw sa loob ng kanyang sasakyan, nagsusumamo sa langit na huwag muna kunin ang kanyang ina, hanggang sa marinig nito ang kanyang huling hiling ng patawad. Mabilis at madulas ang bawat hakbang ni Leandro sa makintab na sahig ng ospital. Ang kanyang hininga ay tila isang apoy na naglaliyab sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alintana ang kanyang sapatos na nag-iiwan ng bakas ng ulan at putik sa malinis na pasilyo. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa dulo ng hallway kung saan nakatayo ang 2 gwardiya at si Doktora Amihan sa labas ng pintuan ng kanyang ina. "Amihan! Anong nangyari? Nasaan si Mama?" Ang nanginghinig at puno ng takot na tanong ni Leandro habang pilit na humahabol ng hininga. Huminga ng malalim si Amihan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may bakas ng matinding ginhawa. "Huminahon ka, Leandro. Ligtas siya." May isang lalaking nagpanggap na maintenance staff at sinubukang pasukin ang silid ni Aling Simeona. Nakita siya ng security bago pa man niya mahawakan ang tangke ng oxygen. Naaresto na siya ng pulisya. Tauhan siya ni Maristela. Napalugod si Leandro sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pasasalamat sa langit. Ang bigat na dinadala niya mula sa press conference ay tila bahagyang gumaan. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa loob ng silid. Ang liwanag ng hapon ay marahang tumatago sa bintana, nagbibigay ng isang ginintuang ningning sa maputlang mukha ni Aling Simeona. Wala na ang mga ingay ng mga aparato. Tila ba ang katahimikan ay naging isang banal na kumot na bumabalot sa matanda. Dahan-dahang imulat ni Simeona ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nananatiling malabo, ngunit ang puso niya ay agad na kumilala sa aninong lumalapit sa kanya. "Leandro, anak." Ang mahinang bulong ni Simeona. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hampas ng alon sa pangpang ng gimaras. Lumapit si Leandro at dahan-dahang kinuha ang kamay ng ina. Inilapat ito sa kanyang pisingi na basa pa rin ng mga luha. "Nandito ako, Ma. Hindi na ako aalis. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong saktan ka ng mundong ito." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Simeona. Ang kanyang mga daliri, na puno ng peklat ng hirap at sakripisyo, ay marahang humaplos sa mukha ng anak. "Tapos na yon, Leandro. Ang mahalaga ay bumalik ka. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, dahil ang isang ina ay hindi kailanman nagtatanim ng galit sa kanyang anak. Ang tanging hiling ko lang ay maging mabuti kang tao, higit sa pagiging mayaman." Sa sumunod na ilang linggo, isinagawa ni Leandro ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Tuluyan niyang binitawan ang kanyang marangyang penthouse at ang posisyon sa kumpanya na dati ay itinuturing niyang kanyang buong mundo. Ibinenta niya ang kanyang mga mamahaling sasakyan at mga koleksyon ng relo upang ibalik ang bawat sentimong nawala sa charity fund ng kumpanya. Hindi siya natakot sa sasabihin ng ibang tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Habang nag-aayos ng mga huling gamit, pumasok si Doktora Amihan sa silid. May dala siyang balita tungkol sa paggaling ni Aling Simeona. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa katahimikan ng silid, may isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayan na hindi kailangan ng maraming salita. "Handa na ang lahat, Leandro. Maari na siyang ilabas bukas." Ang malumanay na wika ni Amihan.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Naiwan ang lahat ng ito? Tumingin si Leandro sa malayo, sa mga nagtataasang gusali ng lungsod na ngayoy tila mga alaala na lamang ng kanyang pagkakamali. Ang tunay na kayamanan ko ay nasa loob ng silid na ito, amihan. Ang lungsod na ito ay nagbigay sa akin ng pera, pero ninakaw nito ang aking kaluluwa. Gusto kong bumalik kung saan kami nagsimula. At sana, maging bahagi ka rin ng paglalakbay na iyon. Hindi sumagot si amihan, ngunit ang kanyang matamis na ngiti at ang marahang pagtango ay sapat na upang malaman ni Leandro na hindi siya mag-iisa sa kanyang pagbabalik. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Isang simpleng sasakyan lamang ang nagdala sa kanila sa daungan. Habang nakaupo sa loob ng barko, pinagmamasdan ni Leandro ang kanyang inang mahimbing na natutulog. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang hangin mula sa dagat ay nagsimulang humalik sa kanilang mga mukha, dala ang amoy ng alat at kalayaan. Habang unti-unting lumiliit ang mga gusali ng Iloilo sa kanilang paningin, naramdaman ni Leandro ang paghawak ni amihan sa kanyang kabilang kamay. Ang init ng palad ng dalaga ay tila isang pangako ng bagong simula. Wala na ang mga flash ng kamera. Wala na ang mga plastik na niti ng mga kasosyo sa negosyo. Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang malumanay na hampas ng tubig sa gilid ng barko at ang payapang paghinga ng kanyang ina. Iniwan ni Leandro ang wad na mundo ng kapangyarihan upang yakapin ang tunay na mundo ng pan-ibig at pagsisisi. Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay naging pataba sa lupang pagtatamnan nila ng mga bagong alaala, mga alaalang hindi na muling mabubura ng kahit anong yaman o ambisyon. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan, ang barko ay patuloy na bumabagtas sa asul na karagatan patungo sa isang tahanan kung saan ang bawat tao ay tinitingnan hindi dahil sa kanilang bulsa, kundi dahil sa ganda ng kanilang kalooban. 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila isang banayad na agos ng dagat na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa isang payapang baybayin ng Gimaras, kung saan ang amoy ng alat at sariwang mangga ay laging humahalimuyak sa hangin, nakatayo ang isang puting bahay na yari sa kahoy at bato. May nakasabit na arko sa harap nito na may ukit na mga salitang, Casa Simeona. Hindi ito isang marangyang hotel o mansyon. Ito ay isang tahanan para sa mga nakatatandang inabandono ng kanilang mga pamilya. Isang kanlungan para sa mga pusong tila kinalimutan na ng panahon. Dito, ang bawat kulubot sa balat ay iginagalang at ang bawat kwento ng kahapon ay pinakikinggan ng may pagmamahal. Sa loob ng malawak na kusina, nakaupo si Aling Simeona sa isang silya na gawa sa yantok. Kahit na may katandaan na at kailangan na ng saklay sa paglalakad, ang kanyang mga mata ay nagdiningning na muli sa kagalakan. Hawak niya ang isang piraso ng dahon ng saging, maingat na naglalagay ng malagkit na kanin sa gitna nito. Hindi na siya naglalako sa palengke, ngunit tila naging tradisyon na niya ang magluto ng suman para sa lahat ng mga lolo at lola sa Casa Simeona. Sa tabi niya ay nakatayo si amihan, na ngayoy asawa na ni Leandro. Ang kanyang puting coat ay nakasabit sa gilid habang tinutulungan niya ang binan sa pagtatali ng mga kakanin. Ang kanilang pagtitinginan ay puno ng respeto at pag-unawa, isang uri ng pag-ibig na nandayuhan mula sa sakit patungo sa kagalingan. Ma, pahinga na muna kayo. Kanina pa kayo dyan, baka mapagod ang inyong mga kamay. Ang malambing na paalala ni amihan habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Ayos lang ako, anak. Masarap sa pakiramdam na may nagagawa pa ako para sa iba. Ang nakangiting sagot ni Simeona. Ang kanyang paningin ay hindi na naging kasing linaw ng dati, ngunit sapat na ang liwanag ng kanyang kalooban upang makita ang ganda ng buhay. Sa labas ng bahay, kararating lang ni Leandro mula sa bayan. Wala na ang kanyang mga mamahaling barong at kintab ng sapatos. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at tsinelas, may bitbit na mga basket ng prutas at gamot.
Tumigil siya sa may pintuan at napangiti habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at ina. Isang lumang dayaro ang nakapatong sa mesa sa sala. Doon ay mababasa ang isang maliit na balita sa dulo ng pahina. Si Maristela Lopez at Tia Cora Salvador ay patuloy na nagsisilbi ng kanilang hatol sa loob ng kulungan. May mga balita ring si Cora ay madalas makitang naglilinis ng mga pasilyo ng bilangguan, isang kabalintunaan sa dating niyang mapagmataas na pagkatao. Ang karma ay tila isang anino na hindi sila tinantanan hanggang sa makuha ang katarungang nararapat para kay Aling Simeona. Lumapit si Leandro sa kanyang ina at hinalikan ito sa noo. Ma, may dala akong paborito ninyong isda para sa hapunan. Tumingin si Simeona sa kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Salamat anak. Alam mo Leandro, sa tuwing titingin ako sa iyo ngayon, mas nakikita ko na ang batang pinalaki ko sa Pampang. Mas masaya ako na makita kang payapa kaysa makita kang makapangyarihan. Bago sila maghanda para sa hapunan, pumasok si Leandro sa kanyang maliit na opisina sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakasabit ang isang kwadro. Sa loob niyon ay hindi isang diploma o isang business award, kundi ang lumang calling card na gusot-gusot at may mansanang putik. Ang card na iningatan ni Simeona sa ilalim ng tulay. Ito ang nagsisilbing golden moment ni Leandro araw-araw. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling na ipatayo mo, kundi sa lalim ng pagmamahal na kaya mo ibalik sa mga taong nagsakripisyo para sa iyo. Naglakad ang mag-asawa at ang matanda patungo sa balkonahe upang panuurin ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagmistulang isang canvas ng mga kulay rosas, lila at ginto. Ang bawat hampas ng alon sa Pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat. Nahanap na natin ang kapayapaan, Leandro. Ang mahinang wika ni Amihan habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Oo, Amihan. Nahanap natin ito sa sandaling natutunan nating lumingon sa ating pinanggalingan. Sagot ni Leandro habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Ang kwento ng kanilang pamilya ay hindi natapos sa isang marangyang kasal o sa muling pagbangon ng isang kumpanya. Natapos ito sa isang tahimik na hapunan, sa amoy ng suman, at sa init ng isang tahanang puno ng pagpapatawad. Ang utang na loob ay hindi na naging isang pasanin, kundi naging isang tulay na nagdugtong sa dalawang pusong muntik nang magkawalay dahil sa maling ambisyon. Sa ilalim ng unang bituin na sumiklab sa langit, ang Casa Simeona ay binalot ng isang banal na katahimikan, isang patunay na hanggat may pag-ibig at pagsisisi, palaging may daan pabalik sa tunay na tahanan.